Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising tayong muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko na sa umagang ito tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome po sa 11:43 DZMR para sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Ako po si Dr. Jennifer Gatiwansi, your program host, at kasama po ng Philippine Pediatric Society Northeastern Luzon Chapter. Samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras at ngayon ay pag-uusapan natin ang isang mainit at napakahalagang issue, ang pagtaas ng vaping sa mga kabataang Pilipino. Dahil kahit may vape law na, bakit pataas pa din ang mga kaso ng mga batang nagve-vape? Ano ang hindi nila alam tungkol sa batas na vape law at paano naapektuhan ang kanilang kalusugan, pag-iisip at syempre ang kanilang kinabukasan. At kasama po natin ngayon si Dr. Weng, ang may akda ng isang bagong research tungkol dito. At tayo na, makinig, matuto at magkaisa para protektahan ang ating kabataan. But, let me introduce our guest, our resource speaker properly. So, we are joined by Dr. Rowena Magaway Constantino, or we call her Dr. Weng. She is a respected pediatrician, a medical educator at hospital administrator na meron na pong higit 20 years of experience. Siya ngayon ang chairman ng Department of Medical Research at faculty ng Isabela State University College of Medicine in Ethiaga, Isabela. She is a multi-awarded pediatrician at kilala sa kanyang dedication sa community health at medical education. At patuloy po siyang nagbibigay ng serbisyo at inspirasyon sa mga new generations of doctor dito sa ating bansa. Let's all welcome Dr. Rowena or Dr. Roweng Constantino. Good morning, Hello Doktora. po. Good morning po. Good morning po, Doktora. Good morning po sa lahat. Yes, so once Yes, it's again, good to be here congratulations. po. Maraming salamat po sa pag-imbita. Yes, Dr. Rar, once again, congratulations on your research. Yan, Maraming salamat po. napakagandang study at yun ang ating pag-uusapan. Yan. So let's dive into this question. Okay, so first question, Dr. Bakit po ba kahit may vape law na tayo, pataas pa din ng pataas ang vaping among Filipino teenagers? Opo. Bukod po kasi sa ating vape law na kalalabas lang, bagong-bago po ito, Mhm. July 2022 lang po na ilabas. Medyo mahina pa po ang pagpapalaganap po natin ng vape law. So, ang enforcement po nito is medyo mahina pa, bukod pa Mhm. po sa napakarami pong magagandang marketing and Mhm. misinformation na binibigay po ng ating social media sa ating mga kabataan. As we know po, mas madalas po ang ating mga kabataan sa social media kaysa po sa human interactions po nila. So, hindi po Mhm. natin nasusubaybayan po kasi yung kanilang mga gawain. Mhm. Kaya po kahit na may vape law, hindi po natin mai-emphasize sa kanila kung ano po ang laman ng itong batas. Okay, so based on what you have said, ibig sabihin, mas malakas yung social and psychological factor or the social media influence kaysa yung the legal restrictions netong, kumbaga baby pa pala itong vape no? It's on in its Yes. toddler stage. Yun. Yes, kaya nga po. Actually, yun po yung factor kasi of course pag social and psychological, Mm-mm. we talk about being with their friends, Mhm. barkada. Mm-mm. Even dun sa studies po namin, ang reasons bakit ka nag-start or nag-initiate na Mm-mm. mag-vape, ang sagot po dun sa ating research is to be accepted, to Oh, belong. okay. Para cool ka or Mm. 'pag nagve-vape ka kasi, parang, Mm-mm. kasama ka sa grupo. So, Mm. parang gano'n kasi ang thinking po nila kaya, social ang laki po talaga ng factor ng social sa Mm-mm. initiation ng vaping. Kasi sila po yung exposure talaga nila diyan. So, Yes. bukod sa yung iba po,
Yung iba Mm. po, psychological daw po, anti-stress daw po nila ang vaping. Pero Mhm. iba pa rin ang factor po ng interaction nila sa kanilang mga barkada. Sa mga kapwa nila. Opo. Okay. Yun po ang ano po, yun po ang talagang factor po yun Your sa pressure. ating, Yeah. sa, opo. Peer Yeah. pressure. Opo. Mhm. Mm. So, speaking of peer pressure, diretso na tayo doon sa next question. Okay, Opo. so, Mm. ah, saan yung, ano yung pinakamalakas na dahilan? Okay, so nasabi nyo nga kanina, peer pressure, but there are other factors like curiosity, stress. Yes. Which Opo. one of those three really stands out, if ever? Talaga pong peer pressure. Aha. Ang layo po ng ano, ang layo po ng pagitan. Actually, number one is your peer pressure, pangalawa po ang curiosity. Yung Mhm. stress, hindi pa po masyado po yun eh. Pero when Mhm. you look at the numbers ng research po natin, Mhm. talaga pong friends ang number one na ano po sa kanila, nakaka-impluwensya po sa kanila. And of Mhm. course, sabi nga po nila, curious sila bakit parang walang amoy, Mhm. hindi halata na ginagamit nila kasi it's Mhm. very discreet, kasama din po 'yan Yes. sa factors. And Mm. of course, sabi nga nila is madali po kasing mabili, Doc. Mhm. Mas madali daw nilang naa-access po ito. Okay. 'Yun po ang claim po nila. Kumbaga sa regular cigarette. Mhm. Yun. Ayun po, yun nga po. Okay. Kasi puwede ho silang magpabili actually sa mga mas Mas matatanda nilang matanda. kaibigan. Mm. Dahil nga po may age limit po ito. Kaya Oh. po talagang yun po ang factor, kaibigan po talaga. Mhm. Friends, peer pressure, Mhm. para in ka, join ka sa amin, sa grupo namin, mag-vape ka. Yeah. So, yun po yung pang-come on nila. Okay. So, etong mga reasons na peer pressure, stress, and curiosity in our country, how these reasons compare sa mga ibang bansa? Is it Actually, the same? Mm. yes, Mm. pareho po sila. A lot of researches po ang na-review namin. Mm. Thailand, kahit sa Mm. Indonesia, talaga Mm. pong peer pressure po ang ano nila. Ang number one reason kung mag-initiate sila. And of course, Mm. yung talagang tuwang-tuwa sila sa mga tutti flavor, yung mga nakadrawing dun sa sa pods nila, merong Mukhang mga harmless. cartoons. So Oo. talagang pag Mm. magaling din talaga ang mga manufacturers eh. Ang target talaga nila are the younger ones, Ayan. minor talaga ang Very tina-target innocent. nila. Yeah. Yes. But based also Mm. sa study niyo, Doktor, ano, aware din itong mga kabataan na may vape law, right? Ay, yes po, Are they aware? Mm. a lot said yes that they do know na Mm. meron tayong vape law. Ang problema lang po 'pag yung follow-up question mo sa kanila, ano ba ang Yeah, laman the ng vape law? details. Wala Yeah. na ho silang maisagot, opo. Wala na silang maisagot. Ang Ah, alam lang nila mm. na sa batas is bawal daw 'yan sa 18 years old and below. Pero Yeah. Mm. ang mga ano po natin is they are even younger. Younger. Yeah. Younger po Bakit sa kaya, 18. Pero Doktora? yun lang po ang alam Mm. alam po nila. That there's Hmm? such a thing as a law. But bakit Yes. hindi nila alam yung details? Kulang talaga Kasi, ang implement. kulang tayo sa, information drive and of course Mm. kulang din tayo sa monitoring. Kasi Yeah. sabi ko nga po, even if it is, a baby law, Mhm. bagong law pa lang siya. Kung ito'y meron po tayong mga programa to disseminate this one, Mm. Mhm. magkaroon po tayo ng, advocacy, Mhm. literacy na maipaalam sa kanila. Mm. Malaking bagay po kasi na, Mhm. nasasabi po sa kanila kung ano po ang epekto ng pagve-vape. Ang Yeah. target po dun sa, aking paper na kung anong pinakamaganda po sana na ipasok po natin na na para mabawasan ito is, we will talk sa DepEd po at Sa sana po'y school. maisama po nila sa school. Yes. Pero based on sa pag-iikot ko po kasi, hindi na po dapat binibigay daw po kasi nila ito high school. Oh. Kadalasan pa yung mga junior high school nga po sila pero nandun na po sila sa parang third year, fourth year na nila. So that Naninigarilyo will na. be too late. Too That will late. be too late. So
I actually talked to our division dito po sa DepEd na kung Mm. pwede pong ipasok na po ang vape sa Mm. grade school. Elementary. Opo, Yeah. elementary po. So kahit man po simulan po natin ng grade 4, so they will be Yes. 9 or Higher 10. elementary. Oo. Opo, so higher po. So sabi ko nga po para lang po alam na nila na hindi na Yeah. sila ma-curious, hindi na nila Yes. subukan. Kasi Yes. marami po, 9 years, 8 years old, 9 years old na nagtra-try mag-vape. Nag-experiment na. Ika. Yes, nag-e-experiment sila. Yes. Yun yung parang feel good ba to? Feel good ba pag Yes. ginamit ko? Para yun po Yeah. yung ano kasi sa kanila eh. Kaya hindi po alam ng mga magulang yan na Mm. nagtra-try sila. Kasi Yeah. kadalasan po sa tapat ng eskwelahan, meron nagtitinda ng vape. Oo nga. Yun ang So yun masaklap po na ang katotohanan. Ayun. yun So, po ang problema po natin, doktora. mm. Opo. Yan. So, speaking of, ayan, experiment, no? Napakataas ng experimentation rate, even among non-vapers technically. Yes. So, nasabi nyo na kanina, no? Nasa school lang, nasa tapat lang ng school. So, ibig sabihin, the accessibility, it's Yes. there. And the marketing, no? Yes, of Nasabi ninyo course. kanina, Yes. ibang klase ang marketing ng vape product sa mga kabataan, no? Parang Opo. Mm. mga flavor, mga ganyan. So, Madalas po kasi doktora lumalabas yan sa social media, lalo na mm, yung mga influencers na nagve-vape. So dapat yes. Oo. dapat nga po 'yun, hindi po kasi talaga natin ma-monitor kahit po tayo may mga Mm, magulang po tayo, hindi mm, po talaga natin ma-monitor ng 4 hours yung mga anak natin kung ano yeah. po ang binubuksan nila sa social media. So Yeah. minsan po talagang may magfa-flash na lang po diyan about Mm, vape yeah. po. So, addicted na nga sila sa social media. Another form of addiction pa, ito Another, yung yes. may expose Opo. sila. Okay, so it's really a big problem. So, with regards of this, no, dahil very high ang experimentation rate nila. So, kahit hindi sila regular users, at least sila for addiction. Yes, opo. Kasi ganito, depende po yan kung gaano sila actually nag-start or Mm, na-expose. Even with mm, smoking, yung nicotine po kasi nun, kung mm, mas maaga na-expose ang ating brain, madami mm. pong naapektuhan. So Yeah. katulad po ng memories, kaya nga po inaral ko din po ito kung ano po ang effect nila sa academic performance. Oh, Talaga pong if they are into vaping, mataas po ang nicotine content niyan tulad nga po ng nabanggit ko po bago po tayo mm, mag-air. yeah. Mataas po ang concentration ng nicotine na allowed po dito sa Pilipinas. Kaya po talagang diretso yan sa brain. Yun talagang Okay. affected sa kanila. Pati ang kanilang concentration, doktora, affected po diyan. Mataas Opo. dahil hindi nare-regulate. Yes, mataas dahil hindi po nare-regulate. And alam mo doktora yung Mm. kaya ako naengganyo dito is nakita ko naglalabasan yung mga bata. They share their vape. Ang vape Mm. nila, shini-share nila sa mga kaklase. So, Yes. pag natikman nila, parang, ay, masarap pala. So, yun na Yeah. yung start na mag-try na rin sila na nag-iipon na sila ng pera para Mm. din makakuha ng sariling vape. So, isipin po Oh. natin yan. So, Mm. kung malalim ang hit-hit ng Oo. kanilang vape, mas mataas ang concentration ng nicotine na makukuha po nila. Okay. Opo. Grabe, no? So, sila na yung nagmamarket, no? Yes, at Among sinishare talaga, themselves. makikita mo Yeah. sinishare po talaga nila. Oo. Opo. So, tindi ng peer pressure, Doktor. In Yes, your opo. study, this one, speaking of peer pressure, the influence of their peers, how about the influence of the family? In your study, etong mga batang maagang nag-vape, what kind of family environment uh, do they have na ano? Actually po, sa aking study, kokonti lang po ang sumagot na meron po silang magulang na nagve-vape. Mm, Kadalasan po ang kanilang influencer to initiate vape or magsimulang mag-vape is yun pong mga kaibigan po nila. So, okay. Outside siguro po source dahil po talaga. Mm-mm. siguro po dahil 'pag sa kaibigan po, 'di po ba doktora sa adolescent is Mm-mm. talagang ang
ang Mm. laki ng sensitivity nila with regard sa mga barkada nila. Acceptance. Parang Oo. Mm-mm. acceptance, belongingness, Yes, and oo. cool, or cool Yeah. ka. Parang sinasabi nila na parang mas may dating ka pag nag-vape Mm. ka. Parang ganun pa yung Oo. ano eh, ganun pa yung claims ng ibang Nila. participants ko sa Eh, research talagang ko. magve-vape sila, 'di ba? Magve-vape talaga sila. Tapos wala pang amoy. So, Mm. Hindi alam ni parang mami yun din ano. eh, oo. Walang amoy kasi tutti frutti, strawberry, meron pa po palang Mm. flavor na cappuccino, may ganun pa pala. So, akala Nung nagkape lang, nag-Starbucks lang, yung pala yes, sabi ko, may cappuccino pa talaga, talaga ba? Kaya nga Mm. dun sa mall, kaya nga pag nandun kami sa mall, pag nag-o-offer po sila, sine-check ko po kung anong mga available talaga na Mm. na flavors, and it will really attract. Kung ikaw ang kabataan, maa-attract ka talaga Oo. kasi Kasi may yan mga ang ano nila eh, raspberry. kahinaan nila eh. Yun nga Oo. po. Tapos may mga cute pa na pods, vape pods. May mga Oh, cute, may mga cartoons pa, may mga alam mo yun, may oo. mga of course may mga yung mga basketball player, mga Yeah, favorite nilang mga kaya oo. yun po mga ano, mga Yun ang ginamit. factors din po yun eh, opo. Parang akala mo collector's item lang ng mga toys. Yung pala, Yes, mga tapos buds na maliliit pala pa, ang yun. cute-cute. Oo. May mga cute kasi siya eh. Oo nga. Kaya yun. Cute. Akala mo harmless. In your study, Yes. Doktora, you compare our country sa ibang mga bansa among ASEAN. Yes. Mm-mm. So, we have a comprehensive vape law, although in its Yes, baby that's true. stage, no? So, bakit Mm. tayo pa ang pinakamataas in terms of vaping rate na ano? Actually, Doctora, we have a vape law, but Mm-mm. the provisions of this one Mm-mm. is some restrictions lang. Mm. Hindi siya full ban katulad po ng iba. Sa Oh, Singapore is full ban of vape or vape oh, products. Sa atin po, we have a very comprehensive, that's true, comprehensive law, pero some restrictions lang po. Like, pwede mo pa rin siyang gamitin on a certain areas. mm, Pwede ka pa rin bumili kung kahit na sa ibang lugar. Meron mm, silang, yun nga po, some restrictions, hindi siya full na bawal. yes. So Oo. yun po yung problem po sa atin. Kaya Very po, comprehensive, pero walang ngipin. walang ngipin. Kasi Yes. some lang talaga yung Oo. pwede ka mag-vape sa lugar na ito, hindi ka Yeah. lang pwede mag-vape sa enclosed, pero pwede Yeah. kang mag-vape sa labas. May Oh. ganun po kasi. Or pwede kang magtinda ng vape sa more than 100 meters, that's 100 meters, kakapiranggot lang po yun. Di po ba? Yes. Malapit lang po yun. Diyan lang yan sa kanto. Kayang Oo. lakarin ng bata. Hindi po Oo. ba? Or yung Kaya. pag-display. Yeah. Pwede kang magbenta, wag mo lang i-display, itago mo lang. Pero May pwede palusot. pa din. Oh, pwede Oo. ka ba din magbenta? Yeah. Or pag nagbenta ka online, kailangan mo lang Mm-mm. mag-verify ng age. Yeah. Okay na, pwede Oo. kang makabili. Mm-mm. Kaso hindi naman sila nagve-verify, hindi naman nagche-check ng ID. Basta kung isulat mong 18 years old sa online, 18 years old, they will sell. Negosyo yan. Negosyo na yan, Oo. doktora. Makakabenta Yes. sila. So, hindi na nila ma-verify kung 13, 14, 15 man na ang bumibili kahit na Mm-mm. 18 ang nilagay niya dun sa kanyang information. Oh, kaya naman Mm. pala. Yun. And Apo. because of that, mataas ang vaping rate at ang bata. No? In your study, as Bata, yun po. young as 12 or 13. 12 or 13 ang Okay. akin po. So Actually imagine po mo, yung yes nabubuo po. pa lang, na de-develop pa lang ang kanilang Yes, mga brain, 'di ba? that's true. Kaya nga sabi ko nga nare-rewire kaagad ang Mm-mm. kanilang precortical cortex nila Yeah. dahil na-expose kaagad sa Mm. nicotine. Kaya iba na ang Okay. behavior, nagiging moody, Okay. mainitin ang ulo, Ah, parang wala ng concentration sa pag-aaral. so nako, Yun po ang mental mga health pa naman ang mga issue ngayon. ay,
Tama Oo. po yun. Ang So dami pong mental affected. health. Kaya nga po yung Oo. iba, sabi nila, ay Mm. pang-parelax po ito, doktora. Aha. Pang-parelax daw. Kaya sila Oo. nagbe-vape. Nare-relax daw sila. Ay, sabi ko, Okay. That's not true." Oo Ang nga. alam po kasi nila, kesa naman po mag-yosi, mag-vape na lang. No, Eh, that's not true. Vape is more dangerous para yes. sa akin. More dangerous because of the components of the e-liquids po. Yes. Mas Speaking of, mabigat po ang epekto po niyan. yeah, of Opo. dangerous and its component. So, maraming hindi alam ang mga kabataan, no? Dun sa mga provisions ng vape law, Doktor. So, ano po Opo. yung critical with regards to the public health, the flavor, flavoring, yung mga Opo. online sales, okay? How, Actually po, ang response po nila, ang alam lang po nila is may flavor, mhm, 18 years old age limit. So yun lang po kasi ang alam po nila mm, na parang ipinagbabawal, ito lang ang cut off. mm, Pero hindi po nila kasi alam na madami pang provisions nito. mm. Kaya lang po, dun po kasi sa ating batas, hindi po nabanggit ang health effects. Oh, yeah. So, opo, hindi po siya nabanggit ang health effects. So parang, since hindi nabanggit sa batas, so parang tingin nila, it's safe. It's Safe harmless. ito, Yeah. Oo. harmless. But Oo. it's not true. Ang Oo. ano po kasi natin, ang dapat po kasi na Mm. allowed lang na flavoring is Mm. ano po hindi siya yung pang-market sa kabataan. Dapat lang po Mm. is the Mm. regular lang po na menthol and the regular lang po na flavor. Oo. Hindi po nakalagay doon na pwede ang tutti frutti or other Oo. flavors. Oo. Hindi po yun kasama. Hindi Mm. po siya kasama. Opo. Yeah. So yun nga po, some restrictions talaga lang, doktora. Mm. Walang definite na ban. Oo. Mas dapat Opo. talaga, unlike tobacco, hindi kasi siya mabango, 'di ba? So, Mm-mm. oo, kumbaga nagawa nila ng paraan para Yes. Ang ma-reach. galing nga po Mm. ang galing talaga ng naging Mm. marketing nila ng vape. Talagang Mm. na tumbok nila yung mga kabataan. Yeah, Ang mga and kabataan is willing to save. yeah, Willing and to sila save. yung may allowance. Sila yung may allowance. Totoo Yeah, yan. and I mean, Yes. Philippines is more of a youth. Our population is, kumbaga, Mm-mm. majority kabataan. Mataas sa kabataan. So, Yes. talagang negosyo. Kumikita talaga. Negosyo, Kumikitang yes. pangkabuhayan. Natumbok nila talaga, alam nila kung sino talaga tumbukin. Binabaan pa sa 18 years old. Oo nga. Smoking is 21. Then, eto Oo nga, binabaan pa sa vaping is 18. 18. Oh, Yes. so, So talagang atin yan, doktora, pedya pa yan. magkaiba. Smoking is 21 years, tapos vaping is, Yes. oh, 18, yes, too binabaan pa. bad. So kita mo naman talaga, kung Oo. maalala mo nga, doktora, pinaglaban natin ito, Mm, PPS, mhm, PCP, DOH, na wag naman sanang ano to, mailabas itong law, pero yeah, nailabas po Kaya ang dapat po natin gawin is kailangang umikot para yes. makapagsalita, magkaroon ng boses na hindi po talaga Mm, safe, hindi mm, harmless ang vape. yes. So speaking of yan, i-revise ang etong vape law. Alin dun sa mga top priorities ninyo, ang gagawin ninyo just to revise para maprotektahan ang ating mga kabataan? Honestly, doktora, kung ako po'y mapagbibigyan po sana nila, but I think they are Mm, already considering this mm, one after this paper. mm. I would like to increase the age at 25. 25. Yeah. Hindi man po talaga natin Mm, maipagbabawal ang ating mga adolescents, teenagers na mag-ano. Pero mm, sa batas man lang po, 25. Kasi hanggang 25 years old po, mm, nagde-develop ang brain. After mm. 25 years old, it will stop. So Yeah. kung anong na-acquire nila na behavior by Mm, 25, yun na po yun. So mhm, kung affected po yan ng nicotine, na-rewire na po ang ating neurons dyan because of the mm, nicotine, mm, marami na pong effect yan sa behavior ng ating mga kabataan.
Plus, kung maaari lang po sana at dahil nakikita ko talaga na Mm. nagtitinda yung mga malapit sa mga schools, Mm. playgrounds, Mm. nagtitinda. Kung pwede ho sana kahit po malaking bagay na po sa akin kung mai-extend po nila ng 500 meters or preferably Kalahating 1 kilometer. kilometro. Oo. Isang 1 kilometer po sana and Yeah. then sana po talagang Oo. wag na pong i-expose talaga ang mga Yeah. bata. Sabi ko nga po, ah, some restrictions lang pero kung Mm. ako po'y papipiliin Mm. talaga po ng dalawang provisions na mapapalitan is yung edad po And at saka yung accessibility. layo. At saka meron Mm. po ako ipapakiusap po kung sa ating may mga nakikinig po tayong legislators. Kung Mm. maaari po, ibalik po natin sa DOH ang Ah, vape. Kasi mm. nasa DTI po ngayon. Pag DTI, negosyo, economics, Negosyo, oo. opo. Pero pag Mm. DOH po kasi, of course, we are focused with health. So sana po maibalik po ang ano po sa So, DOH po. tatlo. FDA. Age limit, Oo. accessibility, and it should be under the DOH. Oo, FDA, DOH po. Yeah. Sana po, sana lang mapakinggan niyo po ako Yeah. para para naman po makatulong din po tayo sa ating mga kabataan. Yeah. Sila po ang ating ano, sila po Kinabukasan. ang inaasahan natin para sa future kaya dapat po alagaan na po natin sila po ngayon. Yes, tama. Opo. Okay, so last question, Doktora. Ano po ba ang dapat gawin ng mga magulang, okay, ng mga eskwelahan, and even us doctors, and lalong-lalo na ang media para sabay-sabay nating matulungan ang mga kabataan na yun. Huwag na sila mag-vape. Yeah. Po. Sa Mm. schools po, I would malaki po kasing factor din po yung ano yung bagay na ang ating mga teachers po. Pag tayo po kasi nagve-vape, tingin po ng mga kabataan, accepted siya. Kasi si Mm. sir, si ma'am, Modeling. nagve-vape. Yeah. Opo. May So, opo, modeling po. So, sana po sa school, wag naman po silang doon pa po makakita na nagve-vape. And of course, I really want to include po sa ating curriculum ang pagsingit po ng ating pag-educate sa kanila ng vape on an earlier ano po grade level. Wag po sa high school, huli na po tayo. Nagve-vape na Nakapagsimula na sila. po sila pag opo, Mm. nakapag-vape na po sila, Yeah. nakapag-try na po sila. And of course, sa LGUs po natin, sana po naman is maging kapit-bisig po tayo sa enforcement ng batas. Mhm. Mhm. Kung bawal po, sana po ay nagro-ronda tayo, makita Mhm. po natin yung mga nagbebenta, na Mhm. sana naman po is hindi po malalapit kung saan kadalasan nag stay ang ating minors. Yes. Tayo pong, of course, as health workers, ihuhuli ko po ang sa magulang kasi Mhm. kadalasan po Mhm. sila po ang main factor po dito Mhm. din. Mhm. Sa mga health workers po ay as pediatricians po, kung tayo po ay nagkakaroon po ng mga pasyenteng adolescents, Mhm. i-ano po natin, i-open po natin na i-educate sila na ang pagve-vape po ay hindi po maganda sa Mhm. kalusugan Mhm. at masyado po madami din po siya naapektuhan. Kadalasan nga po yan po yung ano, ay naku, pag nag-vape ka, mabobobo ka. Parang ganun pa yung sinasabi ko, Mhm. doktore. Mhm. Yun yung, Diretsahan. oo, diretsahan kasi ay nakakaapekto yan, hindi ka makakapag-concentrate, hindi ka na Mhm. magiging honor student. So Oo. parang ganun pa pag may Oo. dumadating na adolescent. And of course, sa mga magulang po. Mhm. Magulang din po ako. I have 4 kids. Mhm. May mga adolescent, may isa pa akong adolescent. Pero Mhm. magkakasunod po sila ng edad. Actually po, kaibiganin po natin sila. Yes. Ah, malaki po kasi yung factor na pwede po sila mag-open up. Mhm. Yung kung umaabot na po yung curiosity nila sa vape, tayo Mhm. pong mga magulang ang magsasabi po sa kanila na Mhm. hindi yan tama, hindi Yeah. yan makakabuti sa'yo. And Mhm. of course, ang sabi ko nga po dun sa mga
engagement ko sa community is mga magulang, wag naman pong masyadong masungit sa mga kabataan para hindi po sila maghanap sa barkada. Kasi po yung tayo, alam po natin ang makakabuti sa ating mga Mm. anak. Pero pagdating po kasi sa mga kaibigan, kung ano lang po ang acceptable sa kanila, yun lang Mm. po ang mapupulot. So, mas mahirap po talaga pag natututunan po nila sa labas. Mm. Mabuti pa pong matutunan na po nila sa atin, sa Yung bahay. maganda. Oo. Po. Opo. Yes. Yan, Mm. Yun po. napakagandang advice sa ating mga magulang, Masyadong eskwelahan. masungit. Yeah, Kasi, kaibiganin oo, natin, oo, no? kaibiganin Yan. natin. Kasi Oo. mag-o-open up at mag-o-open up po Yes. yun. Minsan po, pag anxious sila, Mm-mm. nade-depress dahil hindi makausap ang magulang, Mm-mm. vape po ang pinagbabalingan nila. Kaya Mm-mm. kailangan po open po tayo. Yes. Kausapin natin sila Oo. kung gusto nilang makipag-usap. Yes. Or mas madalas pa nga is pag sa mall, pag Mm-mm. magkakasama tayo, sabihin natin na it's not really good to start Yes. or initiate Oo. vape or even try vape. Yeah. Opo, wag na po natin silang pasubukan. Yes, thank you, Opo. Doktora, for imparting a very important lessons on the dangers of vaping. Talagang Opo, it's my marami, pleasure po, Doktora. marami tayong natutunan, and I Mm. hope, Lord, God willing, ay kung anong maging progress netong research ninyo, proposals ninyo, ay ma-invite namin kayo ulit. Yun, Ayo po, I will make a second follow-up research yes. po regarding this one. Hopefully makafocus na po ako, Doktora, sa health effects po nito dahil yun po ulit ang wala po sa research, yung health effects ng vaping. Yes, thank you, Opo. Dr. Okay, So, thank you ayan, po. mga kapamilya, kaibigan at lalo na sa mga magulang, ang vaping sa kabataan ay hindi simpleng uso lamang. Ito ay may tunay na epekto sa kanilang pag-iisip at kalusugan at ang kinabukasan ng ating mga anak. Ang study na narinig natin ngayon ay nagpapakita na hindi sapat ang batas kung hindi ito naiintindihan, na ipatpatupad at naisa sa buhay. At kung sama-sama ang bawat pamilya, paaralan, simbahan, community at gobyerno, kayang-kaya nating bawasan ang pagkalat ng vaping sa kabataan. So, maging informed po tayo, maging involved at maging intentional sa pagprotekta sa ating mga kabataan. Ang kalusugan nila, ang kinabukasan nila ay responsibilidad nating lahat. So, sa ating pagtatapos, isang mensahe po on God's design for breathing or healthy breathing. Dinisenyo ng Panginoon ng ating baga ay para huminga ng malinis na hangin at i-filter ang dapat hindi pumasok sa ating katawan. Pero kapag nagve-vape, pinipilit mong ipasok ang mga nakakalason na chemicals na hindi dapat talaga nandun, kaya doon na nagkakaroon ng problema ang ating mga baga. At dahil hindi lahat nalilinis, no, ay syempre this can lead to sickness, disease, and even cancer. So, Yes. as you heard, parang harmless ang vaping, pero maraming akala nating zero nicotine liquids ay meron pa rin palang lamang nicotine at mga iba-iba pang masasamang chemical na hindi maganda sa kalusugan na ina-advertise. So, being Christ followers, tinawag tayo to take care of our bodies and stay in control of our actions. Be a good example and choose to be smoke-free and vape-free. Sabi nga sa Colossians 3:17, and whatever you do, do everything in the name of the Lord Jesus Christ. So that's it po for today sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Nawa po sa sandaling panahon ay may naibigay po tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol sa ating paksa sa araw na to. At salamat po kay Dr. Weng sa kanyang pagbibigay ng napakahalagang information. At dalangin ko ay mamuhay tayo ng malusog sa ating katawan at sa ating kaisipan. Abangan niyo po ako muli sa susunod na Sabado sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Dito lamang po sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan, ang ating kalusugan ay kayamanang di mapapantayan. Happy weekend po sa ating lahat!